In this video, tatalakayin ko yung kahalagahan ng ocular inspection sa hanap buhay namin, yung pagiging event supplier. There are points na i-discuss ko mamaya para maintindihan natin kung gaano ba talaga kaimportante yung pag-visit mismo sa site o yung venue mismo ng event. Kasi before mag-event, dapat mayroon talagang ocular inspection for us to determine, kasi yung ocular inspection kasi ay visual visit yan para makita talaga yung venue, and then kung may mga problema sa venue mismo based on standards sa event setup, magawan ng paraan o solusyon. So, ganun dapat. Dito sa video na to, may dalawang sites akong binisita para sa upcoming na dalawang events din for this month of Pebrero 2025. Yung unang site ay yung Don Enrique Bustamante National High School, at yung pangalawa naman ay isang golf course sa Maindangan, Buhangin, Davao City, kung saan gaganapin yung isang private na event this month. Yung sa Enrique Bustamante naman ay isang school event ito sa katapusan ng buwan, King and Queen, yung parang JS prom noong araw para sa high school students. So, panoorin muna natin yung ginawa naming ocular inspection. Tara! Heto na, papunta na sa Don Enrique Bustamante National High School para sa ocular inspection today. So ayan, dumating na ako sa school. Ito yung mga estudyante, nag-iensayo ngayong araw. So ito yung venue, isang gymnasium ng school, kung saan dito gaganapin yung King and Queen ng Don Enrique Bustamante National High School. So, ganito kalapad yung venue nila. At ang setup namin dito ay sound system, and then lights, of course. And then, sasalihan din namin ng decor dahil request yun ng kliyente mismo. So, visually, so far, okay naman yung gymnasium nila. Maganda yung gym. Acoustically parang okay dito yung sound system namin. Hindi naman siguro magkakaroon ng malaking problema. And then mamaya yung karagdagan sa observation ko after the ocular inspection sa venue na to. Then another venue unlock. Dito kami ngayon sa Buhangin, Davao City, sa isang golf course. Ang setup namin dito ay sound system, basic lang, then lights, at saka LED wall. And then meron din kami photo video na SDE na may drone. Di ba? So ganito mag-ocular inspection. Ikot-ikot, take pictures, and then video, ganon. And then magtanong din sa venue about the ingress. So ito yon. Tinatanong ko yung staff about the ingress form, kung paano. So ito yung ginawa ko. But then, naging okay naman yung ocular inspection namin dito. Visually, okay yung venue dahil hindi siya kulob. Mukhang okay yung sound system. And then mamaya, idadagdag ko rin yung, yung iba pang punto na nakita ko sa venue na to based on my visual observation. So, hayan. Again, napaka-importante ng pre-event activity na to na tinatawag na ocular inspection or site visit dun sa venue mismo. Dahil unang-una, kinakandak ito to assess the potential problems or issues na mag-arise dun sa venue. For instance, kulob yung venue mismo, so sa sound system magkakaroon talaga ng problema. So yung problema na yon ay kailangan masolusyonan ng sound system mismo
kung paano ilagay yung mga speakers, kung ilang speakers ang ilalagay, and then generally kung ano yung magiging setup talaga. Kasi most of the time ang problema ay nakatuon dun sa sound system mismo kapag kulob yung venue. So may maraming potential issues and problems na kailangan ma-assess, kaya nga kailangan talaga nung tinatawag na ocular visit or inspection bago mag-event. Pangalawa, yung overall visual of the venue. Kaya kinakandak dahil para makita talaga yung overall na visual ng venue mismo, para yung pangatlo, ma-finalize yung actual setup. So sa pag-finalize ng actual setup, importante yung alam na ng team kung ano talaga ang gagawin on the actual date of the event mismo. So balikan natin yung sa dalawang sites na binisita ko. Generally, okay naman kasi open space. So, unang-una, pagdating sa sound system, ay okay. Yung magiging kalabasan, I guess. Yung positioning ng mga speakers, may enough space naman. So, hindi na masyadong problema siguro. Or wala nang masyadong malaking problema na kakaharapin ng team during sa setup time before the event mismo. Or hours before the event will start. And then sa ilaw naman, kasi nakapaloob naman yun sa package na kinuha nung client, ay sa tingin ko enough naman na i-feed yung buong venue at saka yung attendees. And then sa positioning nung technical team, yung tinatawag na lamesa nung tech team, sa tingin ko okay naman, kasi usually ito pala yung isa sa mga potential problems talaga na posibleng mag-arise, yung kung saan makapwesto dapat yung tech team namin. Dapat nakaharap talaga sa stage yan, lalo na yung sound tech, para marinig niya yung house mismo during the event. But there are times, or there were times in the past, during sa mga past events namin, na yung tech team o yung tech table ay nasa gilid mismo ng stage. So lalo na kapag may band setup, medyo mahirap yon. But then kapag ganun yung pwede lang talagang gagawin, wala na kami magawa dyan. But to abide, or gawin na lang namin yung trabaho namin kung ano man yung situation na binibigay ng panahon mismo dun sa venue. Kaya nga importante talaga yung ocular inspection, para yung mga ganitong bagay ay ahead of time mapaghandaan na. And then during sa ocular visit ay ina-assess din namin, like what I said kanina, yung papaano kami mag-ingress, yung pagpasok namin mismo sa venue. Kasi yung mga hotels, for instance, may mga forms kasi yan sila na dapat namin i-fill up. So dapat i-comply namin yun, and then susumiti namin. Minsan kailangan pa yan ng approval. So ganun yung proseso. So hindi naman masyado mahirap. Minsan may mga venues lang na tatawagin natin tedious yung kanilang proseso, but there's no choice, kailangan talaga gawin yan. So doon mismo sa dalawang sites, again, generally okay yun. The events will be handled, I guess, properly and successfully. To recap, ang tatlong punto na mahalaga bakit kailangan talagang gagawin yung ocular visit ay: unang-una, assessment of the potential problems; pangalawa, overall visual of the venue mismo; at saka yung panghuli ay finalization of the actual setup.
para yung stage setup mismo, for instance yung banda, kung may band, ay malaman namin kung saan namin i-position yung backline o yung band set at saka yung mga monitors, and then inline din doon sa gusto ng client, kasi there are instances kasi na yung kliyente mismo ang may specific na desire, kumbaga. So, kailangan din namin mag-abide sa kanila. O susundin namin sila dapat. SOP yun eh. And then, kung ilang speakers yung ilalagay, usually, nasa nasa package na mismo na binibigay namin sa client. And then, ilang ilaw na dapat malagay. At saka yung sa LED wall, for instance, gaano kalaki yung dadalhin. And then lalo na sa mga hotels, yung ceiling mismo, usually nagdadala talaga kami nung yung measuring tape, yung steel tape na tinatawag, yung sa mga karpentero, para susukatin namin yung height o yung altitude mismo from the ceiling to the ground, para yung setup ng LED wall, for example 9x12, ay eksakto. At saka minsan kapag may demand ng trusses, malalaman din namin yung posisyonin ng trusses kung ilan yung dapat poste. So ganun yun. So generally, kapag kukuha kayo ng ng sound and lights na supplier, di ba may budget na binibigay yung supplier sa quotation nila, and then kayo as clients dapat mag-agree kayo doon sa budget, di ba? So dapat talaga before the event ay mayroon talagang ocular visit. Part dapat yon. Dapat isa yon sa freebies ng supplier mismo. Dapat pupuntahan niya yung venue before the event para masigurado na yung pag-conduct ng event mismo sa setup pa lang ay wala nang problema, para magiging successful talaga yung event afterwards. So ganun lang yun mga kaibigan. So salamat sa panonood.